mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos at mayroon po tayong opinion na ipararating kila Daddy Frankie. Ito ay panawagan din po ito ng mga viewers, isa sa mga viewers na sinang-ayunan ko po ang kanyang panawagan. Na sana si Daddy Frankie po ay mapanood ito. Mapapanood sigurado ito ni Daddy Frankie at i-share ko po ito sa kanya. Daddy Frankie, ang panawagan ko sa iyo at sa iyong team, ito ay siguro nga sinusunod mo talaga ang batas. Nasa batas pala ang pagtulong yung kusa natin pagtulong sa ating mga kababayan ay kailangan po pala sundin ang batas. Ang nakakalungkot lang po mga kapatid, batas ay batas. 'Di ba? Pag-uusapan natin po ang tungkol po sa batas. Ang pagtulong ng isang charity vlogger at ang kanyang team na kagaya po ni Daddy Frankie, kailangan pala po ay nasa batas. Pero nasaan po ang batas? Nasaan po yung sinasabing DSWD na dapat sila ang nangunguna na tumulong sa ating mga kababayan na talagang nawawalaan na ng pag-asa sa buhay. Lugmok sa kahirapan. 'Di ba po? Kung batas po ang pag-uusapan, sana po kayong nandyan sa DSWD. Ang nangunguna na tumulong sa ating mga kababayan ng kagaya po ni Kuya Oliver, Ate Charmin, Ate Nida, Kuya Junjun, GR, sino pa? Teacher Mary Jane, at ang pamilya Reyes po. Teacher Sale and Tatay Simon, Polybit, Arjon, Jampol. Marami po na mga tinutulungan si Daddy Frankie. Yung inuwi niya sa kanyang bahay na talagang nasubaybayan natin po, itong si Kuya Junjun, si GR po, Kuya Oliver, at si Bandam. Yan po ay nasa poder ni Daddy Frankie. Bakit kailangan po pag-inita ng taga-DSWD? Ano po ang ginawa sa inyo ni Daddy Frankie? Ito po ay isa lang pong inanaing, iminumulat natin sa ating batas na tinatawag ninyo. Tatay Calix to po yung pangalan niya, 84 years old, na ipinagamot ni Daddy Frankie. Ano ang ginawa niyo? Umiiyak yung matanda na ayaw sumama, pero kinuha niyo pa rin. Wala kayong awa. Na 3 days lang na naoperahan. Pagkatapos ng operasyon ni Tatay Calix, kaagad niyong kinuha. Dahil alam niyo na wala na kayong gagastusin para kay Tatay Calix. Dahil yun po ay bagong opera ng kanyang katarata. Na mabigyan ng pag-asa
maliit na pag-asa po, ibinigay pa rin ni Daddy Frankie sa kanya. Worth 52,000 po or more than pa po. Pero hindi po nagdalawang isip ang isang charity vlogger na kagaya ni Daddy Frankie. Kung sa tingin niyo po pang-aabuso, wala pong pang-aabuso o linabag sa batas si Daddy Frankie, kundi ang tumulong lang na hindi man lang niya iniisip ang magiging kapalaran. O kapalaran na po ang sasabihin natin po dito kay Daddy Frankie. Na inisip niya lang po ang tumulong sa ating mga kababayan. Kagagaya po ng nabanggit kong mga beneficiary ni Daddy Frankie na inuwi niya sa kanyang tahanan. Hindi mo kaano-ano po ang isang taong tinutulungan mo pero naisip mo pong itira sa iyong tahanan. Pinakain, binihisan, pinaliliguan, at may nag-aalaga po sa kanila. Yun po ang totoong pagtulong. Ano doon ang paglabag sa batas? Lahat tayong mamamayang Pilipino. Kung may tinutulungan po tayo at walang matirahan, yan po ay ginagawa natin. Gaya ko po, ang bahay ko po. Kahit pumunta kayo, magtanong-tanong po kayo sa Pilar, Sorsogon, na ang bahay ko po, puno, pamangkin, pinsan, di ba? Ganun po tayong mamamayang Pilipino. Nagpapatuloy tayo sa ating tahanan. Gaya kita tayo Calix, na kailangan niya na tulong mula kay Daddy Frankie. Dahil ano ang sabi nga, mula noon matagal na siyang tinutulungan, nandoon siya sa gitna ng bukid. May tinatawag siyang amo. Kaya nung kukunin na siya ng DSWD, tawagan yung amo niya. Alam ko po yung amo niya na yun ay may katungkulan po sa gobyerno. Kaya nakakaawa po na kinuha na umiiyak si Tatay Calix. Si Bandam. Diba? Kaya Daddy Frankie, ito na lang po ang suggestion o opinion ng ating mga viewers na nababasa ko po sa comment section na lahat daw po na mga pag-alagala, mga homeless dyan sa kalye, kung saan kalye, ipunin mo daw po Daddy Frankie na mga homeless dyan at dalhin niyo po sa DSWD. Totoo yun, Daddy Frankie, para dito natin malalaman. Instead na sa bahay mo po, yung mga makikita nyo dyan sa palakad-lakad sa kalsada, yung mga homeless po na walang matirahan, yung kagaya po kila Junjun na mga akutin nyo po daw, daling nyo po sa DSWD. Kayo na po ang makipagtulungan sa mga taga-DSWD. Lahat ng homeless dyan sa mga kalye. Iyon po ang panawagan po ng ating mga viewers. Dahil hindi mo na pwedeng dalhin sa inyong bahay, sa iyong pinatayo sana na shelter para sa ating mga kababayan na talaga pong kakahanga ka, Daddy Frankie. Para sa kanila, bibigyan mo sila ng tahanan. Accommodation na talagang maganda. Pero anong ginawa nila? No? Dahil batas,
Ngayon po, makipagtulungan ka na lang po sa DSW, Daddy Frankie. Lahat ng homeless, akutin nyo po, dalin nyo po sa DSWD. Dahil yun po ang batas ng DSWD. Bawal sa bahay nyo po. Kaya po, ang maganda, lahat ng homeless na madaanan nyo, bitbitin nyo po, ipunin nyo, at dalin doon sa DSWD. Malay nyo, Daddy Frankie, magkapira ka rin, gaya ng ginawa kay Kuya Oliver at Ate Ansing. Ano? Ayan. Siguro nga maganda naman talaga ang suggestion, opinion ng ating mga viewers, Daddy Frankie. Lahat ng homeless na madaanan ninyo, kunin nyo po at dalhin sa DSWD. Diba? Yan ang batas natin. Yun siguro ang maganda paraan, Daddy Frankie, para makatulong ka po sa ating gobyerno. Diba? Pairalin natin ang batas. Dahil ngayon pala po ang pagtulong, kailangan po may batas. Ano? Dahil ang alam ko po ang pagtulong sa kapwa natin, kusa natin loob na ibinibigay yun. Ano man tayo, mga individual man po tayong tao, maliit man po tayo, kung kayang tumulong, walang batas po yan. Lalong-lalo na po kung kapakanan ng ating mamamayang Pilipino. Diba? Bakit kailangan patupad ng batas? Dahil si Daddy Frankie at ang kanyang team ay charity vlogger. Kaya nga po, charity vlogger. Tumutulong, binablog, para magkaroon ng revenue. Dahil yung revenue yun, itinutulong din po yun. Like si Rapitol po. No? Marami po tayo dito mga charity vlogger na talagang nakikita natin pong tumutulong. Pero bukod tangi lang si Daddy Frankie po talaga ang pinag-inita ng itong mga taga-DSW na din na to. At pinag-interesan si Kuya Oliver. Imagine. Binigyan ng 10,000. Diba? Kinuha ng pinakamataas na DSWD, Paniki, Tarlac. Kaya po, kung sasabihin nyo po bakit may ganito na palang usapin sa DSWD, nai-stress kayo. Diba? Dahil mayroon ang lumabas. Ito po, hanggat hindi po ito malinaw na usapin ito sa DSWD. Araw-araw po kaming mananawagan kay Sir Rapitol po at kay Sir Rex Gatchalian. Panawagan po to, mga kapatid, alalahanin nyo po, malapit na ang eleksyon. Malapit na po ang eleksyon. 2 taon na lang po. Ipatupad nyo ang tamang batas. Dahil alam ko po, sa pagtulong po, walang batas. Dahil tumutulong tayo, no? Gaya ni Daddy Frankie na nakikita natin, sarili niyang pera, itinutulong niya. Kaya, muli Daddy Frankie, ang masasabi ko na lang, at ito po, opinion ng mga viewers natin na patuloy na nagmamahal sa atin, lalong-lalo na sa iyo, Daddy Frankie. Ang opinion nila para makatulong ka po sa gobyerno, lalong-lalo na pa sa DSWD. Lahat po ng homeless na madaanan nyo, ipunin nyo at dalhin nyo po sa DSWD. Malay nyo po, Daddy Frankie, magkapera din kagaya dito sa pinakamataas na DSWD dyan sa Tarlac.
Di ba? Magkapira ka, Daddy Frankie, pagkapirahan mo na. Gayahin mo na rin itong, aray ko po. Alam mo talaga, Daddy Frankie, tawanan na lang natin yung mga stress na na-adapt natin dito sa mga nangyayari sa issue, di ba? Issue ng DSWD. Hindi kayo mai-issuehan kung gumagawa po kayo ng tama. Dahil yung ginawa ninyo po, hindi gawain po ng nasa gobyerno. Ang pagtulong po, tinulungan ng Region 1 sa Dagupan, yung dinala niyong Oliver. Alam ko po, kaya nyo po gustong kunin ang mga beneficiary ni Daddy Frankie at para ipampront nyo, para makakuha kayo ng ayuda ng kataas-taasan po na DSWD. Yun po. Di ba? Anong paraan? Bakit binawi nyo yung 10,000 na ibinigay mismo kay Oliver? Binigay na kasubri, na pinicturan pa si Oliver at Mark. Ibig sabihin yun, kay Oliver yun, hindi po sa inyo. Dahil kung sa inyo po yun, nandyan sa DSWD, dapat idinirekta sa inyo. Hindi kay Oliver na pipicturan. At wala naman sigurong sinabi sa inyo na pagdating doon sa lugar nyo ba, kunin nyo yung 10,000. Wala naman sigurong ganun, di ba? Huwag nyong pag-interesan ang kakapiranggot na tulong doon kay Oliver. Kung magastos man ang yan ng pamilya, karapatan. Alam nga naman, binigay, huwag nyong yan gagastusin, ha? Dahil iyan ay tulong. Di ba po? Nakakapraning isipin. Kaya mga kapatid, mag-isip po tayo na sana po ito ay makarating po sa kataas-taasan. BPM or ballpen man at sa mga kasamahan natin na mga reactor na nagsusuporta kay Daddy Frankie, manawagan po tayo. Lalong-lalo na sa iyo, ballpoint man, dahil alam kong nasa gobyerno ka po sa kasalukuyan. Malapit mong maipaarating kung ano po ang nangyari po dito po sa charity vlogger na ito, na si Daddy Frankie po at ang kanyang team. Dahil alam ko po, wala po sa batas ang tumulong kung may kakayahan tumulong. Di ba po? Para sa akin po, maliit man o malaking bagay ang pagtulong, basta po tayo tumutulong dito po galing sa puso na hindi po naghahangad ng kapalit. Pwede pa yun. Wala sa batas po yun. Ano po? Maraming salamat po at sana po ay patuloy natin suportahan Daddy Frankie po at ang kanyang team, Aling Rochelle, at pakiyakap naman po si Malo de los Santos po. Mabuhay po tayong lahat na mga viewers na patuloy po nananawagan dito po kay Sir Rapitol po at kay Sir Rix Gatchalian na sana po ma-aksyonan nyo po ang nangyari po dito sa kinuha yung 10,000 ng taga-DSWD ng Paniki Tarlac. Yan lang po, mabuhay tayong lahat. God bless you po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga viewers na patuloy nagmamahal po kay Malo de los Santos. Mabuhay tayong lahat. We love you.